Wala pang matitirhang bahay ang bagong kasal na si Monica at Jonathan, kaya ngayon ay balak muna nilang makitira sa bahay ni Aling Rosita. Nay, dito po muna kami titira ng aking asawa ha, hanggat hindi pa po sumasapat ang naiipong kong pera para sa pagpapagawa po namin ng sarili naming bahay, sabi ni Jonathan sa kanyang ina. Wala namang problema sa akin anak, mas magiging masaya nga ako kung dito muna kayo titira. Gusto ko rin namang makasama si Monica para mas lalo ko siyang makilala. Masayang sagot ni Aling Rosita. Talagang maswerte ang matanda kay Monica dahil sobrang bait nito sa kanya. Palagi siyang kwinekwentuhan ng babae at tinutulungan siya nito sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Salamat naman Monica dahil tinutulungan mo ako sa pagdidilig ng aking mga halaman. Tinutulungan ko na rin kasi si Marcela sa mga gawaing bahay. Dahil matanda na rin siya, nakangiting sabi ni Aling Rosita. Si Aling Marcela ay matagal ng kasambahay ng matanda. Ito rin ang nag-aalaga kay Jonathan noong bata pa lamang ito. Kaya kahit matanda na ang kanilang kasambahay ay wala na silang balak pa na pagpahingahin ito sa trabaho. Itinuring na rin nila ito na parang tunay na kapamilya na kung saan ay naging pangalawang magulang na ng lalaki. Nay, Tita Marcela, kayo na po muna ang bahala kay Monica ha, habang ako po ay nagtatrabaho. Pasensya na po talaga kayo sa abala dahil dumagdag pa po kaming dalawa. Paalam ni Jonathan. Lumipas ang mga buwan ay para bang may napapansin na kakaiba ang kasambahay kay Monica. Ayaw na ayaw pakikialaman ng babae ang kanyang mga kagamitan, kaya nagalit ito kay Aling Marcela nang makitang hawak ng matanda ang kanyang mga gamit. Ano ba kayo, Aling Marcela? Bakit nyo naman pinapakialaman ng aking bag? Huwag nyo ngang hawakan ang aking mga kagamitan. Galit na sabi ni Monica. Nagulat naman si Aling Marcela nang bigla siya nitong pagtaasan ng boses. Pasensya ka na Monica ha? Naglilinis lang naman ako ng bahay at bala ko lang sanang ilipat ng pwesto ang iyong mga gamit. Paumanhin ng matanda. Napapansin din ni Aling Marcela na madamot ang babae sa mga pamangkin ni Jonathan. Ayaw nitong bigyan ng pagkain ng mga bata noong bumisita ang mga ito sa kanilang bahay. Ngunit kapag nandyan naman si Aling Rosita ay biglang nagbabago ang ugali ng babae na para bang bumabait ito na parang isang tupa. May problema ba Monica? Parang naririnig ko kasi na sinisigawan mo si Marcela. Nagtatakang tanong ni Aling Rosita. Bigla namang napangiti ang nakasimangot na mukha ng babae. Naku, nagkakamali po kayo. Hindi ko naman po sinisigawan si Aling Marcela. Sa totoo lang po ay nagkwekwentuhan lang po kaming dalawa. Palusot ni Monica. Ngunit tuwing nawawala sa kanilang paningin si Aling Rosita, ay muling nagiging matapang ang babae sa kanilang katulong. Nagpapakitang tao lamang ito upang hindi mapansin ng ina ni Jonathan na hindi masama ang kanyang pag-uugali. Hindi ko akalain na pangit palang ugali ni Monica. Paniwalaan kaya nila ako kung sakaling sabihin ko ito sa kanila? Tanong ng matandang kasambahay sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay kinausap ni Aling Rosita si Aling Marcela. Marcela, nakita mo ba yung ginto kong kwintas? Kahapon ko pa kasing hinahanap. Tanong ng matanda. Ikaw naman, kung saan-saan ka kasi nagpapatong ng gamit mo. Ay naku naman Rosita, tumatanda na talaga tayo. Nagiging madalas na ang ating pagiging malimutin. Sige, hahanapin ko at sasabihan na lamang kita. Natatawang sagot ni Aling Marcela. Ngunit habang hinahanap ng matandang kasambahay ang kwintas ng kanyang amo, ay biglang pumasok si Monica sa pintuan. Marami itong napamiling mga bagong damit at kung ano-ano pang mga bagay. Nagtataka naman ang matanda kung saan ito kumukuha ng pera para mabili ang mga bagay na ito. Monica, ang dami naman yan. Saan ka naman kumukuha ng pera? Nagtatakang tanong ni Aling Marcela. Ang dami niyo namang tanong. Siyempre, binibigyan ako ni Jonathan para maibili ko naman ang aking sarili. Mataray na sagot ang babae. Lumipas pa ang mga araw ay pera naman ang nawawala kay Aling Rosita. Iniisip na lamang ng dalawang matanda na talagang nakakalimot na siya nang dahil sa kanyang pagtanda. Kung ano-ano na kasing bagay ang nawawala sa kanya at ngayon ay ang pera niya naman. Rosita naman, itabi mo kasi ang pera mo sa iyong cabinet para hindi ka hanap ng hanap. Tapos, ang pera mo naman ang ipapahanap mo sa akin.
sermon ni Aling Marcela. Talagang napapakamot na lamang si Aling Rosita dahil alam niya naman sa kanyang sarili na ipinatong niya lang ito sa kanilang lamesa. Pero sa pagkakaalam ko ay hindi ko naman ito nakalimutan. Hayaan mo na nga. Sa susunod ay itatabi ko na lang ito sa aking pitaka. Napapakamot na sagot ng matanda. Lumipas ba ang mga buwan ay talagang nagtataka na sila? Ang mismong pitaka na kasi ni Aling Rosita ang nawawala. Monica, nakita mo ba ang aking pitaka? Nasa cabinet ko lang yun tapos bigla na lamang nawala. Tanong ni Aling Rosita. Naku tita, pasensya na po kayo pero wala po akong nakikitang pitaka. Napapansin ko lang po na palagi na po kayong nawawalan ng pera. Hindi po kaya pinagnanakawan po kayo ni Aling Marcela? Tanong ni Monica. Natatawa naman si Aling Rosita dahil sobra-sobra ang pagtitiwala nito kay Aling Marcela. Sa tagal ko nang nakakasama si Marcela, malabo niya namang gawin sa akin ang bagay na yan. Para ko na nga siyang tunay na kapatid at kahit nangangailangan na yan ay hindi pa yan magsasabi sa akin. Sagot ni Aling Rosita. Sinabi na rin ng matanda kay Aling Marcela na nawawala ang kanyang pitaka. Halos maghapon talaga silang naghahanap ngunit hindi na talaga nila ito makita. Maya-maya lamang ay nakauwi na si Jonathan mula sa kanyang trabaho. Nandito na po ako, Nay. Bakit naman po mukhang abalang-abala po kayo sa paglilinis ng bahay? Tanong ni Jonathan. Dito na naglakas loob si Aling Marcela na magsumbong sa lalaki. Jonathan, palagi na lamang nawawala ng pera at gamit ang nanay mo. Sa tingin ko ay may hindi ginagawang maganda ang iyong asawa. Seryosong sabi ni Aling Marcela. Natatawa naman si Jonathan sa sinabi ng kanilang kasambahay. Naku, Tita Marcela, hindi po yun magagawa ni Monica dahil kilala ko po ang aking asawa. Kahit hanapin niyo pa sa kanyang bag ay wala po kayong makikita. Natatawang sagot ni Jonathan. Kinausap naman ni Aling Marcela si Monica kung pwede ba nitong makita ang laman ng kanyang bag. Monica, pwede bang makita ko ang laman ng iyong bag? Tanong ng matandang kasambahay. Alam niyo naman na ayaw kong pakikialaman ng aking mga gamit. Pinagbibintangan niyo ba ako? Galit na sagot ang babae. Nang dahil doon na nagkusa ng buksan ni Jonathan ang bag ng kanyang asawa. Pero nagulat na lamang ito nang makita niya na nasa loob ng bag ang pitaka ng kanyang ina. Monica, anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi sa akin ni Aling Marcela? Tanong ni Jonathan. Hindi. Baka sa bag ko lang nailagay ng nanay mo ang kanyang pitaka. Alam mo naman na hindi ko magagawa ang bagay na yan. Palusot ni Monica. Magalang naman na isinauli ng babae ang pitaka ng kanyang biyanan. Pagkatapos noon ay pumunta si Aling Rosita sa kanyang kwarto para ilagay sa kanyang kabinet ang kanyang nawawalang pitaka. Napansin na lamang ng matanda ang isang lipstick sa sahig sa kanyang kwarto. Monica, sa'yo ba ang lipstick na to? Nakita ko ito sa loob ng aking kwarto. Kung ganun, ay ikaw nga kumukuha sa mga nawawala kong gamit. Dismayadong sabi ni Aling Rosita. Doon ay lubusan talaga ang pagsisisi ng babae. Humingi ito ng paumanhin sa kanyang mga nagawa. Hindi ito makatingin ng tuwid sa kanyang asawa dahil nagawa nitong pagnakawan ang nanay ni Jonathan. Nagtiwala ako sa iyo, Monica. Hindi ka ba marunong mahiya sa kanila? Pinatuloy nila tayo dito at tinanggap ng maayos. Tapos, yan lang ang gagawin mo sa kanila? Galit na sabi ni Jonathan. Halos mapaluhod na lamang ang babae ng dahil sa kanyang sobrang pagsisisi. Humingi ito ng patawad kay Aling Marcela at Aling Rosita. Monica, pag inulit mo pa ang bagay na to, ay makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pagod na ako sa trabaho tapos ito pa ang babalitaan ko. Dagdag ni Jonathan. Nang makita ni Monica na galit ang kanyang asawa ay wala na siyang balak pa na ulitin pa ang kanyang mga ginawa. Takot na takot ang babae na iwan siya ni Jonathan dahil ang totoo niyan ay nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Tita Rosita, Aling Marcela, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Aminado po ako sa aking sarili na ako po ay nagkamali. Nahihiyang sabi ni Monica. Agad namang pinatawad ang dalawang matanda ang asawa ni Jonathan. Gusto nilang iparamdam dito ang pagmamahal.
upang suklian din sila nito ng kabutihan. Lumipas pa ang mga buwan ay tuluyan nang nagbago si Monica hanggang sa lumipat na sila ng bahay ng kanyang asawa. Sa buhay natin ay dapat tayong maging tapat, lalo na sa mga magulang ng ating asawa. Napakaswerte kasi natin kung meron tayong mabuting biyenan, kaya wag natin samantalahin ang kanilang kabutihan. Ikaw, Kahuanetels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.